Na-inlove ako sa best friend ng kuya ko. Ako si Nina, 30 years old, at ito ang kwento ko kung paano ako na-inlove ng todo sa isang lalaking off-limits. Bago ako mag-dive in sa kilig parts, kailangan ko munang i-share yung pinaka-nakakahiyang moment ng buhay ko. Kasi doon nagsimula ang lahat eh. Picture this. 18 years old ako, bagong ligo, at dahil nagmamadali nakalimutan kong magdala ng tuwalya sa banyo. Kaya anong ginawa ko? Tumakbo ako ng hubot-hubad papunta sa kwarto ko. Kaso sa kamalas-malasan ko, sino ang nakasalubong ko sa hallway? Walang iba kundi si Alexander, ang best friend ng kuya ko. Isipin niyo na lang yung awkwardness ng moment na yon. Pareho kaming nakatulala, parang mga timang. Ilang segundo kaming ganun lang, tapos bigla akong napasigaw at tumakbo papasok ng kwarto ko. Sa loob ng ilang linggo, hindi ako makatingin ng diretso kay Alexander. Kapag dumadalaw siya sa bahay para makipagkita sa kuya ko, nagtatago ako sa kwarto. Akala ko noon, hanggang doon na lang ang interaction namin. Pero mali pala ako. Ang galing ng universe mag-set up ng mga bagay-bagay. As the years went by, naging close kami ni Alexander. Palagi siyang iniimbitahan ng kuya ko sa mga family gatherings namin, kaya naging parang extended family na rin siya. Nakakasama namin siya sa mga birthday celebration, Pasko, Bagong Taon, pati na rin sa mga family vacation dahil OFW ang parents niya, kaya solo siya sa Pilipinas. Noong mga panahong yon, wala akong romantic feelings para sa kanya. May girlfriend din siya. Ako naman kaka-break pa lang sa boyfriend ko. Tinuring ko si Alexander na kaibigan. Ganon din naman siya sa akin. Pero may mga sandali na napapansin ko kung gaano siya kamaalaga sa pamilya namin, lalo na sa akin. Madalas siyang mag-offer na ihatid ako sa work kapag nagkakataong magkasabay kami ng alis. Minsan bigla na lang siyang magpapadala ng pagkain sa office ko kapag alam niyang busy ako at walang time kumain. May isang beses nagkaproblema ako sa trabaho ko. Stressed na stressed ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si Alexander ang unang nakapansin na may problema ako. Niyaya niya akong kumain sa labas at doon ko nakwento sa kanya ang lahat ng problema ko. Hindi ko alam kung bakit, pero yung mga advice niya that time ang kailangan kong marinig. Parang nawala lahat ng bigat sa dibdib ko. At doon ko napansin kung gaano kagwapo si Alexander kapag seryoso siya. Yung mga mata niya parang may sariling universe. Aminado akong sa part na ito na ako nagwi-wish na sana maging kami, kahit parang ang selfish dahil may girlfriend siya at matagal na sila. Pilit ko na lang binabaliwala ang feelings ko. Naging mas close pa kami. Madalas kaming mag-usap tungkol sa mga problema namin sa buhay, sa trabaho, pati na rin sa mga pangarap namin. Hindi kami nauubusan ng topic. Iba ang dating sa akin ng mga oras na magkasama kami. Feeling ko nun, parang imposibleng maging magkasundo ng ganoon ang dalawang tao para walang mabuong something romantic, something special. Duda ako kung may iba siyang nakakausap ng ganon. Busy kasi palagi si kuya that time, kaya ako ang nakakausap ni Alexander madalas. Nalaman ko na gusto niyang magnegosyo at sinusuportahan ko siya doon. Minsan nagpupuyat kami sa bahay namin, nagbe-brainstorming ng business ideas habang kumakain ng instant noodles at umiinom ng Coke. Ilang buwan ang lumipas at nalaman ko na nag-break sila ng girlfriend niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may parte sa akin na natuwa. Guilty ako dahil doon, pero hindi ko mapigilan. As a friend, niyaya ko siyang uminom. Pumayag siya. Sa bar na pag-usapan namin yung mga pangarap namin nung bata pa kami, yung mga bagay na gusto pa naming gawin, at kung ano ang plano namin sa buhay. Habang nakikinig ako sa kanya, doon ko na-realize na hindi crush ang feelings ko for him. In love na ako sa kanya. Pero syempre hindi ganun kadali. Una sa lahat, best friend siya ng kuya ko. Pangalawa, kaibigan ko siya. At pangatlo, paano kung hindi niya ako gusto? Mas gugustuhin ko na lang na hindi na niya malaman at unti-unti kong kalimutan ang feelings ko, kaysa naman malaman niya at maging awkward ang lahat at lumayo siya. Hindi ko kaya. Kaya ang ginawa ko, tinago ko na lang yung feelings ko. Pero hindi madaling itago yon, lalo na lagi kaming magkasama. Noon naman biglang umeksena yung ex ko, si Jake. Nanghiram ng tent sa akin kasi may biglaan daw na camping trip. Same subdivision kami nakatira. Nag-usap kami, catching up lang. Nakita kami ni Alexander. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagbago yung mood niya. Naging distant siya sa akin for a few days after that. The following week, may family gathering kami. Kasama si Alexander, syempre. Pero nagulat ako nang makita ko si Jake na dumating. Apparently, inimbita siya ng mama ko nung nakita sa labas. Siguro walang magawa at may inuman din sa amin kaya nagpakita. Buong gabi, pansin ko na laging nakatingin si Alexander sa direksyon namin ni Jake.
At nang makita niyang lumapit si Jake sa akin at hinawakan ang braso ko, bigla siyang lumapit. Tinanong niya kung okay lang ako at hindi siya umalis sa tabi ko. Nang matapos ang party, lumapit sa akin si Alexander, sabi mag-usap daw kami. Pumunta kami sa garden. Doon niya inamin sa akin na may gusto siya sa akin. Matagal na raw pero hindi niya masabi kasi best friend siya ng kuya ko. Tapos kaibigan din niya ako. Ayaw niyang masira yon. Nung sinabi niya yon, parang tumigil ang mundo ko. Parang nananaginip lang ako. Inamin ko rin sa kanya na mahal ko siya. Tapos bigla na lang hinalikan niya ako. Yung kiss na yon iba. Parang lahat ng fireworks sa mundo sabay-sabay na pumutok. Parang yung mga butterflies sa tiyan ko naging dragons. Pero syempre kailangan pa naming magsabi sa kuya ko at sa family namin. Kinabukasan kinausap ko si kuya. Ang reaksyon niya? Ngumiti lang at sinabi na alam na niya. Halata raw sa mga tinginan namin ni Alexander. At okay lang daw sa kanya. Mabait daw si Alexander at alam niyang aalagaan ako. Mula noon naging kami na ni Alexander. Hindi madali sa simula. May awkward moments lalo na kapag kasama namin ang kuya ko. Pero unti-unti naging komportable na kami sa isa't isa. Ang dami naming first experiences together. Yung first official date namin muntik pang makancel kasi biglang umulan ng malakas. Pero instead na mag-reschedule, nag-improvise kami. Nag-stay in na lang kami sa bahay, nag-order ng pizza at nanood ng movies. Tapos nag-slow dance kami sa gitna ng living room habang bumubuhos ang ulan sa labas. Corny pero sobrang romantic. Yung first time na sinabi niya sa akin na mahal niya ako, nasa gitna kami ng traffic. Nakastuck kami sa EDSA for hours, tapos nasira ang AC ng kotse niya. Sobrang init na init kami at gutom na gutom, tapos bigla na lang niyang sinabi. Mahal na mahal daw niya ako at wala siyang ibang gustong makasama sa init at lamig, gutom at busog, hirap at ginhawa, kundi ako lang. Minsan natatawa na lang ako kapag naaalala ko yung time na nakita niya akong nakahubad. Pero ngayon, iba na ang tingin niya sa akin kapag nakahubad ako. At iba na rin ang tingin ko sa kanya. Ngayon, plano na naming magpakasal. 5 years na rin kami. May sarili kaming business na successful naman. Exciting itong bagong chapter ng buhay namin, pagpapamilya. Sa lahat ng naghahanap ng love, huwag kayong mag-alala. Darating din yan. Minsan nasa malapit lang pala. Minsan kaibigan lang ng kapatid mo. Kaya keep your hearts open.